Pera. Lahat tayo kailangan nito. At lahat tayo gusto nito. Pero ang tanong, blessing ba talaga ang pera? O baka naman sumpa ito sa ilan? Today, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-controversial pero mahalagang tanong sa buhay. Money, blessing, or curse? Let's find out. Not just logical, but biblical. Walang duda, pera ay blessing sa maraming paraan. Kapag may sapat kang resources, kaya mong tumulong sa nangangailangan. Kaya mong magtaguyod ng pamilya. Kaya mong maglingkod sa Diyos ng mas epektibo. At kaya mong maging katiwala ng mga biyayang ipinagkatiwala niya sa iyo. Sabi nga sa Lucas 16:10, Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. ibig sabihin, kung marunong tayong maging tapat na katiwala, pwedeng dumaloy sa atin ang mas malaking pagpapala. Pero hindi rin natin maikakaila, maraming buhay ang nasira dahil sa pera. Pamilya na nagkahiwalay, kaibigan na nagkasiraan, Kristiyano na nalihis ng landas, at mga taong naging alipin ng kayamanan. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. hindi pera ang masama. Ang maling pagmamahal sa pera ay nagiging sumpa. Ang pera, hindi ito masama at hindi rin ito inherently mabuti. Ito ay tool at depende sa kung sino ang humahawak. Pwedeng maging blessing o curse. Sa Kristiyanong paniniwala, itinuturo sa atin ang konsepto ng stewardship, pagiging tapat na tagapamahala ng anumang ipinagkatiwala ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa ikapu at mga handog, kung hindi sa buong lifestyle natin sa paghawak ng yaman. Sabi sa unang Korinto chapter 4 verse 2, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na sila'y matagpuang tapat. Hindi sa dami ng hawak mo nasusukat ang tagumpay, kundi sa katapatan kung ano ang nasa kamay mo. So, ano ang takeaways? Pera ay tool. Neutral ito. Ikaw ang nadi-decide kung ito ay pagpapala o kasangkapan ng kasamaan. At higit sa lahat, ang tunay na kayamanan ay ang pagiging tapat na katiwala. Hindi mo kailangang maraming pera para maging pagpapala. Ang kailangan mo ay puso na tapat sa Diyos. Ikaw, tol, anong pananaw mo? Blessing ba sa iyo ang pera? O naging curse ito sa ilang bahagi ng buhay mo? Comment below. Gusto kong marinig yan. At kung gusto mong matuto pa, paano maging mas tapat na katiwala? Subscribe ka na tol sa channel ko. At sama-sama tayong mag-grow. Ako si Adonis Mendoza na nagpapaalala sa iyo. Be faithful in little. And God will trust you with more. God bless and peace out. Mga tol, kung kailangan nyo ng mga educational content para sa inyong mga anak, subscribe nyo ito mga tol. Thanks for watching mga tol. Kindly like, share, and subscribe.